Hindi ko talaga inakalang magbabago ng tuluyan ang buhay ko dahil lang sa simpleng paglipat ng eskwelahan. Noong una, akala ko normal lang to. Yung tipikal na kwento ng isang batang lumipat sa probinsya, nanibago sa bagong paligid, hirap man-adjust sa bagong classmates. Pero hindi. Iba ang nangyari sa akin. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Ako nga pala si Lara, 17 years old. Dati kaming nakatira sa Maynila. Kumpleto kami noon. Ako, si Mama at si Papa. Masaya naman kahit simple ang buhay. Hanggang sa isang araw, habang pauwi si Papa mula sa trabaho, nasangkot siya sa isang vehicular accident. Wala na. Biglaan. Walang pamamaalam. Tuluyan siyang kinuha sa amin. Matagal bago ko natanggap. Si Mama, lalong hindi. Pero kahit mahirap, pinilit naming bumangon. Hindi na rin kasi namin kayang tustusan ang gastos sa Maynila. Lalo't mataas ang tuition sa dati kong paaralan. Kaya napagdesisyonan ni Mama na lumipat na lang kami sa Quezon, kung saan daw kami originally nanggaling. May maliit kaming bahay doon na naiwan pa raw ng lolo ko. At sabi niya, mas tahimik daw doon. Mas ligtas, mas mura ang bilihin at ang eskwela. Pagdating namin sa Quezon, para akong napunta sa ibang mundo. Tahimik, malamig ang hangin, halos walang sasakyan. Ang mga tao parang may kanya-kanyang mundo. Hindi sila bastos pero ramdam mong hindi rin sila madaling pagkatiwalaan. Tiningnan nila ako na parang hindi ako galing sa mundong alam nila. Pero syempre, kailangan kong magpatuloy sa pag-aral. Isang araw, sinamahan ako ni Mama sa munisipyo para mag-inquire ng public school na kaya naming pasukan. Dinala kami ng isang lalaking opisyal sa isang lugar na halos bundok na ang tinatahak. Malayo, maputik ang daan at may parteng walang signal. Pero sa dulo ng kalsadang iyon, may nakita akong malaking gate gawa sa kahoy at may ukit ng mga halaman at bulalakaw. Wala itong pangalan sa harapan, kahit anong sign man lang. Pero sabi ng opisyal, ito raw ang paaralang San Roque at ito raw ang pinakamatandang paaralan sa kanilang lugar. Pagpasok pa lang namin, napansin ko agad na kakaiba ito. Ang mga estudyante, naka-uniforme rin naman, pero masyadong tahimik, parang laging alerto. May ilang grupo ng estudyante na tahimik lang na nakaupo sa lilim ng puno. Pero kapag dumaan ka, mapapansin mong sumusunod ang tingin nila sa'yo. Hindi nakakatakot, pero may kakaibang pakiramdam. Parang hindi ko alam kung tinitingnan nila ako dahil bago ako o dahil may alam silang hindi ko pa alam. Sa registrar's office, mabilis naman ang proseso. Isinama na ako agad sa klaso kinabukasan. Sa totoo lang, natuwa ako kasi hindi ko na kailangang hintayin pa ang susunod na buwan para makapagsimula. Pero paglabas namin ng gate, tinanong ko si Mama, "Ma, bakit parang walang pangalan yung school? At saka, parang kakaiba yung mga estudyante." Ngumiti lang siya pero parang pilit. "Baka dahil bago lang tayo dito anak, wala lang tayong alam. Tsaka huwag kang mag-alala, basta mag-aral kang mabuti." Mas mababait ang mga tao sa probinsya kaysa sa Maynila. Tandaan mo yan. Kinabukasan, first day ko sa bagong eskwela. Isinuot ko ang binigay nilang uniform, puting blouse na may pulang kurbata at simpleng palda. Pagdating ko sa gate, binati ako ng guard pero hindi yung normal na good morning po, kundi mag-ingat ka Lara. Napahinto ako. Po? Mumiti lang siya at binuksan ang gate. Pagpasok ko sa classroom, lahat ng ulo sabay-sabay na tumingin sa akin.
Pero hindi sila yung tipo ng estudyante na tatawa o mambabara sa bagong salta. Tahimik sila. Tinitigan lang ako. Tapos sabay-sabay ding ibinalik ang tingin sa kani-kanilang libro. May isang upuang bakante sa likod. Kaya tumabi ako sa isang babaeng nakangiti. "Hi, ako si Ina." Sabi niya, "Ako ang class rep. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang." "Lara," sagot ko at ngumiti rin. Napansin ko na parang sobrang kinis ng balat niya. Halos wala siyang pores. At ang buhok niya parang laging malinis kahit walang shampoo. Pero baka arte ko lang yon. Sa harap, may isang lalaking naka-black jacket na nakatingin sa bintana. Tahimik lang siya buong klase. Nang mahuli ko siyang tumingin sa akin, literal na nagkatinginan kami. Maputla siya pero hindi mukhang sakitin. May kakaiba sa mga mata niya. Parang may ilaw. Siya si Gael, bulong ni Ina. Isa yan sa mga matatalino dito. Pero tahimik. Medyo weird din. Pero mabait. Ngumiti lang ako pero hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Maghapon akong parang binabantayan ng buong klase. Walang bullying pero may presensyang tarabang. Pinagmamasdan nila ako para malaman kung saan ako babagsak. At habang lumalalim ang araw, may kakaibang pakiramdam akong hindi ko maipaliwanag. Sa likod ng isipan ko, paulit-ulit ang sinabi ni Kuya Guard, "Mag-ingat ka, Lara." Hindi ko pa alam kung bakit niya yon sinabi. Pero sa mga susunod na araw, malalaman ko rin na ang eskwelahang ito ay hindi pangkaraniwang paaralan. Kinabukasan, mas maaga akong nagising kahit hindi pa sanay sa lamig ng hangin dito sa Quezon. Wala pang 5 oras ang tulog ko, pero para bang alerto ang buong katawan ko. Habang nilalakbay ko ulit ang daan papunta sa paaralang San Roque, hindi ko maiwasang banikan sa isip ko yung unang araw, lalo na yung mga titig ng mga kaklase ko. Hindi bastos, pero hindi rin normal. Parang sinusukat ako. Tinitingnan kung anong klaseng nilalang ba talaga ako. Pagpasok ko ng classroom, halos sabay-sabay ulit silang tumingin sa akin. Pero ngayon, may ibang aura. Parang mas lumuwag na. Medyo ngumiti pa ang ilan. At si Ina, agad akong tinabihan. "Ready ka na sa General Studies?" tanong niya habang iniaabot ang opya ng reading materials. Napakunot noo ako. "General Studies? Anong subject yun?" Ngumiti siya. Parang history natin, pero mas malalim. May mga bagay na hindi itinuturo sa normal na eskwelahan. Agad akong natahimik. Hindi itinuturo sa normal na eskwelahan? Nagumpisa ang klase at pumasok ang guro. Isang lalaking matangkad, maputi, mukhang nasa early 40s, pero ang mga mata niya para bang matanda na. As in, hindi old as in may wrinkles, kundi old as in parang may 1,000 taon na ng kaalaman sa likod ng tingin niya. Para siyang profesor sa pelikula. Seryoso, diretso magsalita at walang arte. "Bago tayo magsimula," aniya, "may bago tayong kasama. Lara, please stand." Tumayo ako. Medyo nervyos, pero ngumiti. "Hi, ako po si Lara. Galing po ako sa Maynila." Tahimik lang sila. Walang palakpakan. Walang "Hi Lara," gaya ng dati kong school. Pero ramdam kong may tensyon na unti-unting bumibigat. Pag-upo ko, nagumpisa na ang lecture. Tungkol ito sa mga sinaunang nilalang ng Pilipinas. Mga hindi tinuturo sa mga textbook. Hindi lang tikbalang, kapre o tiyanak, kundi mga nilalang na mas matanda pa raw sa konsepto ng tao. Tulad ng tagabantay,
Mga anak ng araw, diwata ng katalinuhan, ang mga nilalang na to, sabi ni Sir Mateo, ay hindi kathang-isip. At higit sa lahat, may ilan sa kanila ang naririto sa ating ngayon. Natawa ako sa isip. Creative naman pala ang subject na to. Pero nang lumingon ako kay Ina, seryoso ang mukha niya. Nakatingin siya sa guro na para bang may alam siya. At nang tumingin ako kay Gail na nasa tapat ko sa kabilang aisle, nakatingin siya diretso sa akin. At yun ang una kong beses na kinilabutan nang hindi ko alam kung bakit. Recess. Umupo ako sa ilalim ng malaking puno sa dulo ng quadrangle. Tahimik doon. Nakita ko si Gail na papalapit. Bit-bit niya ang 2 Tetra Pak ng juice. Uhaw ka na siguro, sabi niya, sabay abot. Thanks, sagot ko. Kinuha ko yung juice pero hindi ko muna ininom. Hindi ka pa sanay? Tanong niya. Sa paligid, sa mga tao. Umiling ako. Medyo, parang iba. Hindi ko lang masabi kung bakit. Hindi naman sila masama pero maingat sila, putol niya. Dahil alam nila kung sino ka. Napatingin ako. Anong ibig mong sabihin? Umiti si Jael pero parang pilit. Wala, baka mali ako. Pero bago pa ako makapagtanong ulit, dumating si Ina. Uy, Lara. Tara, sabay tayo sa next subject. Sabay hila sa braso ko. Nang makalayo kami, bumulong siya. Huwag kang masyadong nagtitiwala agad kay Gael. Mabait siya, pero may dahilan kung bakit palaging mag-isa yun. Napatigil ako. Bakit? Basta, sagot ni Ina. Hindi lahat ng itsura ng tao talaga. Akala ko joke lang yun. Pero sa paraan ng pagkakasabi niya, seryoso siya. At sa mismong sandaling yon, napatingin ako sa mga estudyanteng naglalakad sa paligid. Lahat sila maayos, tahimik, magalang. Pero sa likod ng mga ngiti nila, parang may mga mata pa silang hindi nakikita. Mga matang hindi para sa ordinaryong tao. Hapon na noon. Last subject, herbology. Yes, seryoso. Herbology talaga. Akala ko una, yung mga medicinal plants lang, pero hindi. Tinuro sa amin ang mga halamang gumagaling ng kusa, lumalaban sa masamang espiritu, at sumasagot kapag kinausap mo. Si Ma'am Lani, ang teacher namin, ay mukhang karaniwang babae. Pero habang hawak niya ang isang halamang may kulay lila na dahon, bigla itong lumago sa kamay niya. Sa harap naming lahat, walang humiyaw, walang nagulat. Ako lang ang napatayo. Ma'am, did you just... Huwag kang mabibigla, Lara, sabi niya. Marami ka pang matutuklasan dito. Hindi ko na naitago ang pagkabigla. Pero normal lang ba yan dito? Parang magic? Tumawa si Ma'am Lani. Hindi magic, kaalaman. At may dahilan kung bakit ka naririto. Natapos ang klase na parang wala lang. Pero ako naglalakad paakyat ng dormitoryo na parang wala sa sarili. Oo, may dormitoryo ang mga estudyante rito. Wala akong choice kundi doon tumira dahil malayo sa bahay ang school at delikado raw bumiyahe pauwi gabi-gabi. Isa pa, sinabi ng principal kay mama na para mas makapag-adjust ako, mas mainam kung doon na lang ako pansamantalang manatili. Pagpasok ko sa dorm, tahimik ang paligid. Nakahiga na ang ibang girls. Ako, hindi pa rin makatulog. Hanggang sa marinig ko ang isang tunog mula sa bintana. Naglafad ako papunta roon. At sa labas, sa gilid ng puno, nakita ko si Gael. Nakatayo lang, nakatingin sa akin. Hindi siya kumikibo, pero ramdam kong gusto niyang may sabihin. Maya-maya,
kumislap ang mga mata niya. Tapos, bigla siyang nawala. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang iyon o totoo. Pero isang bagay lang ang sigurado ko. Hindi ordinaryong paaralan ang napuntahan ko. At sa mga susunod na araw, mas lalo ko pang mararamdaman yon. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ng husto ang araw, gising na ako. Hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa panaginip. Sa panaginip ko, nasa gitna raw ako ng madilim na kagubatan at sa harap ko, may isang malaking punong may mga mata. Hindi galit ang mga mata, pero hindi rin sila mapayapa. Parang sinusuri ako. Pagmulat ko may bakas pa ng malamig na pawis sa batok ko. Tumingin ako sa paligid, tahimik ang dorm. Yung mga kasama ko, mahimbing pa rin ang tulog. Pero ramdam kong hindi normal ang pagkagising ko. Parang may bumubulong na hindi ko marinig ng buo. Pagpasok ko sa klase, medyo inaantok pa ako pero sinubukan kong mag-focus. Si Ina tinapik ako sa balikat. Okay ka lang? Parang namumutla ka, tanong niya. Hindi ako nakatulog ng maayos, sagot ko. Weird yung panaginip ko kagabi. Ngumiti lang siya. Masasanay ka rin. Baka yung punong nakita mo, si Bantog yun. Ha? Sino si Bantog? Pero hindi na siya sumagot. Tumingin na siya sa harapan dahil dumating na si Sir Mateo. Ngayong araw, field study daw. Excited ang buong klase. Lahat maliban sa akin. Sa totoo lang, hindi ko pa alam kung anong klaseng field ba ang tinutukoy nila. Sinakay kami sa 2 maliliit na jeep papunta sa isang bahagi ng bundok na tila hindi dinadaanan ng karamihan. May mga taniman sa paligid, pero habang lumalalim ang biyahe, papasok na kami sa masukal na gubat. Wala nang daan at ang mga puno, halos tabingi na sa kakapalan. Dito tayo mag-aral ng pagkilala sa enerhiya ng paligid, sabi ni Sir Mateo. Dahil ang isang nilalang, tao man o engkanto, ay konektado sa kalikasan. Napahinto ako. Enerhiya, engkanto, ilang beses ko nang naririnig yon mula sa kanila. Pero palaging binabaliwal ako. Pero ngayon, habang nakatayo ako sa gitna ng gubat na ito, may kakaiba akong nararamdaman. Hindi takot, pero parang kiliti sa kalamnan. Parang pinapakinggan ako ng paligid. Habang nag-iikot kami, ipinapakita ni Sir Mateo ang iba't ibang halaman na may tinatawag nilang aura. May isang puno na tinuro niya. Tingnan niyo nito, sabi niya. Ito ang punong ilaya. Kapag may taong may galit o lihim na intensyon, hindi ito nagpapalapit. Sabay tinawag si Paulo, isa sa mga kaklase namin. Palatawa siya sa klase, pero nung lumapit siya sa puno, bigla itong naglabas ng alikabok at napaubo si Paulo. May tinatago ka, Paulo, biro ni Sir Mateo. Pag-ingatan ang puso. Nagkatawanan ang mga estudyante. Ako naman lumapit din. Hindi ko alam kung anong aasahan ko, pero nung inilapit ko ang palad ko sa puno, walang nangyari. Pero bigla kong naramdaman ang pag-init ng palad ko, tapos parang may bahagyang tinig na pabulong. Ikaw, hinahanap ka ng lupa. Napaatras ako. Hindi ko alam kung ako lang yon o may narinig talaga ako. Pero tiningnan ko si Gael na noon ay nakamasid lang sa akin mula sa di kalayuan. Pagbalik namin sa school grounds, dumiretso kami sa kantin. Umupo ako sa isang mesa mag-isa. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nag-overthink o may mali talaga sa paligid. Maya-maya, lumapit si Gael at umupo sa tapat ko. Nakita ko kanina, sabi niya. Ang alin? Tanong ko. Yung reaksyon ng punong ilaya sa'yo. Hindi lahat napapansin yun. Pero ikaw, hindi ka basta napansin. Kinausap ka. Napalunok ako. Narinig mo rin? Umiling siya. Hindi ko maririnig ang sinasabi sa'yo.
Iba ka, Lara. Kaya ka nandito, napakunot noo ako. Ano bang ibig mong sabihin? Bakit ang daming paligoy-ligoy dito sa paaralang to? Kung may alam kayo, sabihin nyo na lang. Huminga siya ng malalim. Hindi lahat ng estudyante rito ay tao. Yung iba, kagaya ko. Napakunot ang doo ko. Anong ibig mong sabihin, kagaya mo? Tumingin siya sa paligid, tapos bumulong. Ako ay isang engkanto ng tagabantay ng mundong ito. Kaya ako nandito para matutong makihalubilo sa mga tao. At ikaw, Lara, ikaw ang kauna-unahang taong pinayagang pumasok dito sa loob ng eskwelahan namin ito. Sa loob ng isang siglo. Nanlaki ang mga mata ko. Teka, anong ibig mong sabihin? Ako lang ang tao rito. Hindi naman lahat, sagot niya. Pero halos lahat sa klase mo may lahing engkanto o ganap ng nilalang. Napatingin ako sa aking kamay. Hindi ko alam kung tatawa ako o matatakot. Hindi ko na alam kung anong totoo. Kinagabihan, habang nasa dorm ako, muling nagparamdam ang kakaibang pakiramdam. Para bang may mga matang nakatingin sa akin sa dilim. Tumayo ako, lumabas ng kwarto at dumaan sa pasilyo. Tahimik ang buong dormitoryo, pero sa dulo ng hallway, may ilaw na kulay luntian. Nilapitan ko ito, at sa bandang gilid ng bintana, may lumitaw na anino. Hindi ako nakagalaw hanggang sa marinig ko ang isang tinig, malalim, makatindig balahibo. Anak ng tagapagmana, handa ka na ba? Hindi ko alam kung sinong nagsalita. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Pero isang bagay lang ang malinaw. Hindi na ito basta simpleng paglipat ng paaralan. Hindi na ito normal. At ako ay nasa gitna ng isang bagay na hindi ko lubos maintindihan. Simula noong gabing narinig ko ang tinig na bumulong ng, "Anak ng tagapagmana, handa ka na ba?" Parang hindi na ako mapalagay. Kinabukasan, hindi ko agad sinabi kahit kanino ang narinig ko, ni kay Yina o kay Gail. Kasi kahit gusto kong itanong, hindi ko rin naman alam kung paano ko sisimulan, lalo pat ni ako mismo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng lahat. Pero ang mas kinabahala ko, nagsimulang sumakit ang ulo ko tuwing dadaan ako sa harap ng isang partikular na hallway sa likod ng admin building. Parang may humihila sa akin, hindi ko maipaliwanag. Para bang may hindi nakikitang enerhiya roon na gusto akong papasukin. Pero hindi ko naman maintindihan kung bakit. Habang lumilipas ang mga araw, napansin kong unti-unti nang nagiging pamilyar sa akin ang eskwelahan. Pero sa gitna ng pagiging normal ng lahat, klase, recess, activities, may kakaiba pa ring rhythm ang buong paligid. Parang lahat ng tao ay may alam na ako lang ang hindi. Hanggang isang hapon, matapos ang klase sa herbology, biglang may emergency announcement. May estudyanteng hindi nakabalik sa dorm pagkatapos ng klase. Si Mira, isa sa mga third year. Ayon sa balita, huling nakita siya sa may boundary ng eskwelahan, malapit sa gubat. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kumislot sa dibdib ko. Nung sinabi pa ng guro na bawal na muling lumabas ng school grounds kapag lumagpas na ang alas 5 ng hapon, mas lalo akong kinabahan. Parang may hindi sinasabi ang mga matatanda rito. Gabi na noon, nasa dorm kami ni Ina at 2 roommates pa. Tahimik lang kami habang nag-aayos ng mga gamit. Si Ina ang unang bumasag ng katahimikan. May mga lugar dito sa paaralan na hindi mo pwedeng lapitan, lalo na kapag takip silim na. Mahina niyang sabi habang tinutupi ang uniform, lalo na kung hindi mo pa alam kung sino ka talaga. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang masyadong lumalapit sa mga lugar na para lang sa mga tagabantay. Patuloy niya. Lalo na kung hindi mo pa gising. Gising? Hindi na siya sumagot. Tumayo na siya at naghanda ng matulog. Ako naman, hindi na nakatulog agad.
Lumabas ako ng dorm at naglakad papunta sa open garden, malapit sa likod ng silid aklatan. Dito tahimik. At sa tuwing nandoon ako, parang mas malinaw mag-isip. Habang naglalakad, naramdaman kong parang may sumusunod sa akin. Nang lingunin ko, wala naman akong nakita. Pero may presensyang malamig na dumaan sa batok ko. At saka ko lang napansin ang isang batang lalaki nakaupo sa ilalim ng puno. Maputla siya, nakatingin lang sa akin, parang naghihintay. Lumapit ako. Hi, estudyante ka rin dito? Ngumiti siya. Hindi mo ba naririnig sila? Ha? Sinong sila? Tumingala siya sa mga dahon ng puno. Yung mga boses, kanina pa silang nag-uusap tungkol sa'yo. Sabi nila, ikaw raw ang susi. Kinilabutan ako. Susi saan? Sa pagbukas ng silong. Biglang umihip ang malakas na hangin. Napapikit ako saglit. At nung muli kong idilat ang mata ko, wala na ang bata. Kinabukasan, nilapitan ako ni Gael habang naglalakad ako papuntang klase. Sumama ka sa akin mamayang gabi. Mahinang sabi niya. Ano? Tanong ko. Medyo gulat. May ipapakita ako sa'yo. Tungkol sa silong. At tungkol sa kung bakit ka nandito. Silong? Tulad ng sinabi nung? Naputo lang sasabihin ko. Hindi ko na tinuloy. Kasi nga alala kong, wala naman talagang batang lalaki na naka-enroll dito sa school na ganun ang itsura. Pumayad akong sumama. Gabi. Mag-alas 9. Tumakas ako palabas ng dorm. Tahimik ang buong campus. Anging tunog lang ng mga kuliglig at hangin sa pagitan ng mga dahon ang maririnig. Sinamahan ako ni Gael sa may pinakalikod ng eskwelahan. Isang lugar na dati ay may lumang greenhouse. Ngunit hindi pala ito basta lumang greenhouse. Sa ilalim nito, may lumang pasukan ng sementong may ukit ng lumang simbolo. Hindi ito basta basement. Buyong ni Gael. Ito ang silong. Isa itong dating piitan ng isang estudyanteng naging halimaw. Napahinto ako. Anong klaseng halimaw? Isang engkantong nilamon ng galit sa mga tao. Dati siyang mag-aaral dito, tinuruan, pinakain, tinanggap ng mundo ng engkanto. Pero may hinanakit siya sa mga tao. Kaya sinumpa siya ng mismong tagabantay at ikinulong sa ilalim ng lupa. Tinapik niya ang simento. Naririto pa rin siya, nakakulong. At minsan, kapag may bagong estudyanteng pumapasok dito, hinahanap niya ito. Napaatras ako ng bahagya. At ako? Hindi pa ako sigurado, sabi ni Gael. Pero nararamdaman niya ang presensya mo. At kung totoo ang naririnig ng iba, baka ikaw nga ang anak ng tagapagmana. Baka ikaw ang pwedeng pumigil sa kanya. Bakit ako? Hindi naman ako engkanto, sagot ko halos pabulong. Pero bago pa siya makasagot, biglang may kumalabog sa ilalim ng simento. Isang bagsak. Parang malalim, parang mula sa ilalim ng lupa. Napatras kaming pareho. Tumigil ang hangin, tumahimik ang gabi, at saka ako bumulong. May gumising sa kanya. Sa pagbabalik namin sa dorm, tahimik lang kaming dalawa. Walang nagsalita. Pero sa loob-loob ko, may bumubuo ng mga tanong na mas malalim pa sa mga sagot na binibigay nila. At sa pagtulog ko ngayong gabi, alam ko na, hindi lang ako basta estudyanteng naligaw. May dahilan kung bakit ako naririto at may sumpang dapat gisingin o pigilan. Simula noong gabi ng pagbunta namin sa silong, parang may nagbago. Hindi lang sa paligid, pati sa akin. Sa mga sumunod na araw, mas naging matalas ang pandinig ko. Mas ramdam ko ang hangin. Ang init sa pagitan ng palad ko. Ang mga bulong na dati ay hindi ko naiintindihan. Ngayon ay parang may saysay na. At ang mga tingin sa akin ng mga estudyante, mas naging tahimik pero mas mabigat.
Sa klase ng Elemental Studies isang hapon, napansin ko si Sir Mateo na palihim na sumusulyap sa akin. Hindi siya tipong prangka, pero alam kong gusto niyang may sabihin. Pagkatapos ng klase, tinawag niya ako. "Lara," aniya, "kailan ka huling nakarinig ng kwento tungkol sa iyong ama?" Napatigil ako. "Si Papa." Tumango siya. "May sinabi ba siya sa iyo noon tungkol sa mga nilalang o tungkol sa kanyang pinanggalingan?" Umiling ako. "Wala po. Tahimik po si Papa tungkol sa mga ganyang bagay. Alam ko lang, laking Quezon siya. Lumaki siya sa bundok bago lumuwas sa Maynila para magtrabaho." Muling tumango si Sir Mateo, pero nakita to sa mga mata niyang tila may pinipigil siyang emosyon. "Lara, ang eskwelahang ito ay itinatag ng isang tagabantay. At ayon sa mga matatandang tala, may isang nilalang noon na umalis sa mundo ng engkanto para mamuhay bilang tao. Tumakas siya. Pinili ang pag-ibig kaysa kapangyarihan. Sabi sa kasaysayan, may iniwang anak ang nilalang na ito sa mundo ng tao. Napahawak ako sa dibdib ko. Si Papa, siya yung nilalang?" "Hindi ko masabi ng sigurado," sagot ni Sir Mateo. "Pero may malapas na posibilidad. At kung totoo man, ikaw ang pinili ng mga punong diwa upang maging susi." "Anong susi?" tanong ko. Medyo nanginginig. "Susi para muling buksan ang silong at harapin ang nilalang na naroon o pigilan itong tuluyang makawala." Paglabas ko ng faculty room, parang gumaan ang dibdib ko at biglang sumabog ng mabigat. Halo-halo, galit, gulat, pagkalito. Hindi ko alam kung matutuwa ako dahil may koneksyon pala ako sa mundong to, o matatakot ako kasi parang sinusubsub ako sa isang digmaan na hindi ko pinasukan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, kaya tumuloy ako sa gubat. Doon ako palaging nakakaramdam ng katahimikan, kahit hindi ko maintindihan kung bakit. At doon ko ulit nakita si Gail. Nakaupyo siya sa ibabaw ng ugat ng puno, nakatingin sa langit. "Hindi na ako magugulat kung isang araw ay lilipad ka na rin," biro ko. Ngumiti siya, pero hindi tumawa. "Narinig ko na kinausap ka na ni Sir Mateo." "Alam mo rin pala," sagot ko. Tumango siya. "Kahit kami, hindi namin alam kung totoo. Pero ikaw ang unang tao na napaglakad sa mga lugar na dapat ay nagsasara sa mga may masamang layunin. Lahat ng espiritu sa paligid, tinatanggap ka. Hindi naman ako engkanto, Gael," sabi ko halos paos. "Hindi rin ako diyosa o mandirigma. Estudyante lang ako. Anak lang ako ng isang lalaking hindi ko pala lubusang kilala." Lumapit siya sa akin. "Pero ikaw lang ang may kakayahang lumapit sa silong at hindi natitinad. Ako, kahit ako, hindi ko magawang manatili roon ng matagal. Ikaw, Lara, may dugo ka ng tagabantay. At kung totoo ngang siya ang ama mo, ikaw ang susunod sa tungkulin." Kinagabihan, hindi na ako nakatiis. Nilapitan ko si Mama sa phone. Nagchat ako. "Ma, may kailangan akong itanong tungkol kay Papa." Ilang minuto ang lumipas bago siya sumagot. "Ano yun, anak? Totoo bang hindi tao si Papa?" Walang sagot. Ilang minuto. 5 minuto. 10. Hanggang sa tumawag siya. Pagsagot ko, tahimik lang siya sa una. Tapos niya pakinggan ko ang boses niyang basag. "Matagal ko nang alam na darating ang araw na itatanong mo yan." Napatigil ako. "Totoo nga po." "Oo, anak," sabi ni Mama. "Ang ama mo, hindi siya tulad natin. Nakilala ko siya sa gubat noong dalaga pa ako. Akala ko tao siya. Mabait, masayahin. Pero isang gabi, ipinagtapat niya sa akin ang totoo. Isa siyang engkanto. Anak siya ng tagabantay ng bundok na yon. Pero pinili niya akong mahalin. Tinakasan niya ang mundo niya para makasama ako. Humagulhol na ako habang hawak ang cellphone. "Bakit hindi niyo sinabi sa akin?" "Pinrotektahan ka lang namin, anak.
Gusto naming lumaki ka bilang isang normal na bata. Pero simulat sa pool, alam na namin na darating ang araw na tatawagin ka ng mundo na yon. Bakit ako? Kasi ikaw ang bunga ng dalawang mundo. At kapag dumating ang panahon na bumangon ang kadiliman mula sa ilalim ng lupa, ikaw lang ang makakabalanse. Pagkatapos ng tawag, tila tumigil ang mundo. Ang mga piraso ng pagkatao kong pinanghawakan ko buong buhay ko. Isa-isang natuklap. Hindi lang pala ako si Lara na bagong lipat sa Quezon. Ako pala si Lara, anak ng engkanto, tagapagmana ng isang misyon na ayaw ko man ay nakatakdang pasanin. At sa gabi ring iyon, habang nasa labas ako ng dorm, tumambad sa langit ang itim na buwan, maitim na bilog sa kalangitan. Walang ilaw, walang liwanag, tumahimik ang buong campus. At sa ilalim ng katahimikang yon, narinig ko ulit ang tinig. Oras na, pumili ka. Simula noong sumilip ang itim na buwan sa langit, hindi na naging pareho ang lahat. Parang lumalalim ang gabi kahit pa umaga. Parang mas mabigat ang hangin sa paligid at ang mga daon sa mga puno, tila hindi na lang basta gumadalaw sa hangin. Parang may sinasabi sila. May ibinubulong sa mga hindi marunong makinig. Ako si Lara. Hindi na ako basta estudyante. Hindi na ako basta tao. Hindi rin ako buo sa mundo ng engkanto. Pero ako raw ang susi. At ngayon, sinisingil na ako ng mundo sa katahimikang matagal kong tinanggap. Nang gabing tuluyang nawala ang liwanag sa kalangitan, tinawag kaming lahat ng mga estudyante sa isang emergency assembly sa gitna ng amphitheater ng eskwelahan. Lahat kami nakapila, tahimik. Walang maingay, walang nagtatawanan. Ang mga guro nakatayo sa unahan, tila handang magtanggol sa anumang paparating. Lumapit sa akin sina. Ngayon ko lang siya muling nakita ng malapitan. Simula nang makumpirma ko ang lahat tungkol sa akin at sa aking ama. Sa liwanag ng mga ilaw ng lampara, napansin kong ibang-iba siya. Hindi lang siya simpleng maganda, kundi may aura siyang parang sumisigaw ng kalikasan. May pakpak siyang bahagyang naglilitawan sa likod, manipis na parang ginawa sa alikabok at liwanag. Hindi mo na kailangang magpanggap, Lara, mahina niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Alam na naming gising ka na. Gising? Tanong ko. Tumango siya. Ang dugo ng engkanto sa'yo, nararamdaman na ng mga tagabantay. Tanggapin mo na, hindi ka naganap na mortal. Bago pa ako makasagot, biglang nagdilim ang paligid. Hindi dahil sa gabi, kundi dahil sa biglaang pag-usok ng paligid. Mula sa kakahuyan, may tumambad na mga anino. Hindi tao, hindi hayop. Mga nilalang na parang binuo mula sa galit at dilim. Itim ang balat, mahahaba ang mga kamay, at may mga matang parang butas na pula. Ang mga guro agad lumapit sa harapan namin. Mga nilimot, sigaw ni Sir Mateo. Kumalat sa perimeter, lahat manatili sa loob ng siglong bilog. Agad na may inukit sa lupa sa paligid namin. Isang malawak na bilog na may mga simbolo. Hindi ko alam kung sino ang gumawa pero bigla na lang itong kumislap ng asul. Doon ko naisip, buhay ang luta dito. Lara, tawag ni Gael habang nilalapitan ako. Kailangan ka ng silong. Ang nilalang sa ilalim, nagpapadala na ng senyas. Ginising siya ng itim na buwan. Kung hindi mo siya haharapin ngayon, tuluyan siyang makakawala. Hindi ako handa, sigaw ko. Walang ibang makakaharap sa kanya, kundi ikaw. Tumulo ang luha ko, kasi sa dami ng pinagdaanan ko, sa dami ng tanong kung hindi nasagot, heto na ako, tinatapik ng mundo,
pinipilit sumabak sa digmaang hindi ko pinili. Pero nang makita ko ang mga nilalang na nilimot, napilit tumatawid sa bilog, at ang ilang nguro na bumagsak na sa pagod sa harap ng mga anino, alam kong hindi na sapat ang pagtanggi ko. Nilapitan ko ang guro na lumilikahan ng proteksyon, si Ma'am Lani. Paano ako makakapasok sa silong? Hindi na siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin. At biglang may liwanag mula sa lupa na sumunod sa bawat hakbang ko. Ang bilog na guhit sa lupa, binuksan para sa akin. Agad akong tumakbo palabas, patungo sa likod ng paaralan, kung nasaan ang dating greenhouse, ang pasukan sa ilalim. Naroon si Gael naghihintay. Wala siyang hawak, walang sandata, pero sa mukha niya, naroon ang isang uri ng tapang na hindi ko pa nakita kailanman. Kasama mo ako, sabi niya. Naglakad kami papasok sa madilim na lagusan. Sa bawat hakbang, parang may tinig na tumatawag sa akin mula sa dulo. Pagdating namin sa pinakailalim, nakita namin ang silong. Isang malawak na bulwagan sa ilalim ng lupa. Sa gitna nito, may nakakulong sa mga tanikalata. Ang nilalang. Malaki ang katawan, balot ng itim na usok. Ang mukha niya ay tao, pero bakas ang galit, ang lungkot at ang puot. Nag-angat ito ng ulo at nagsalita sa isang boses na sabay na malalim at pamilyar. Anak ta niya. Hindi ako sumagot. Ako ang kapatid ng ama mo. Ako ang itinakwil, sapagkat pinili ko ang katarungan kaysa sa pakikipagkasundo. Ang mga tao ang sumira sa akin, sa mga engkanto, at ikaw, pinili mong maging isa sa kanila. Hindi ko pinili ang kahit ano. Sagot ko. Pilit pinapatatad ang boses ko. Pero kung kailangan kong tumayo sa harap mo para pigilan kang sirain ang mundong to, gagawin ko. Humalakhak siya. Kung gayon, subukan mo. At sa isang iglap, biglang nabasag ang isa sa mga tanikala. Si Gael tumalon agad sa harap ko. Inilabas ang isang punyal na parang hinugot mula sa liwanag ng araw. Pero bago pa man lumapit ang nilalang, humakbang ako. Hindi ako sigurado kung saan nanggaling ang lakas ko. Pero sa dibdib ko may liwanag. Literal. Sumiklab mula sa pendant na iniwan ni Papa bago siya nawala. Nagningning ito at sa harap ng nilalang, itinaas ko ito. Tama na! Sigaw ko. At sa isang iglap, natigil ang galaw ng anino. Nagising akong nakahiga sa damuhan. Maliwanag na ulit. Wala na ang itim na buwan. Nasa tabi ko si Ina. Hawak ang kamay ko. Ginising mo siya, Aniya. Ginising mo ang kanyang alaala. Si Gael, dumating din. May sugat sa braso, pero nakangiti. Hindi mo siya nilabanan gamit ang puwersa. Ginamit mo ang puso mo, at yon ang hindi niya kinaya. Hindi ko pa alam kung tapos na ang lahat. Pero alam ko, sa sandaling yon, may nagbago. Ang silong ay nanatiling sarado, at ang dating halimaw sa ilalim ay tahimik na ulit. Pagkatapos ng gabing yon, hindi agad bumalik sa normal ang lahat. Hindi naman ako inaasahang bumangon kinabukasan na parang walang nangyari. Pero yon ang inaasahan kong mararamdaman. Gusto ko sanang sabihin sa sarili ko na, okay na, tapos na. Pero habang nakahiga ako sa kama ng dorm, nakatitig sa kisame na binabasa ng ilaw ng umaga, alam kong may isang malaking tanong pa ang nakabitin sa ere. Bakit ako talaga ang pinili? At ano na ako ngayon? Hindi ko na masabi kung estudyante pa ako o kung isa na akong bahagi ng mas malawak na mundo ng mga nilalang. Pero sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw, na bago na ang pagkatao ko at wala nang balikan. Nang pumasok ako sa klase, kakaiba ang atmosphere. Walang bumati,
Pero ang lahat ay tumingin sa akin na parang may paggalang. Hindi yung tipong takot, kundi respeto. Pakiramdam ko tuloy para akong nanalo ng Miss Universe na hindi ko naman sinali. Bigla na lang may korona sa ulo ko. Si Ina, lumapit agad. Hindi pa rin siya gumagalaw. Mahinang sabi niya habang hawak ang braso ko. "Sino?" tanong ko. "Yung nilalang sa silong," sagot niya. Nasa loob pa rin siya ng kulungan, pero hindi na siya nanlaban. Tahimik lang, para bang hinihintay ka ulit. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Nang dumating si Sir Mateo, hindi siya agad nagturo. Sa halip, tinawag niya ako sa harap ng klase. "Ngayong araw," sabi niya, "may pagbabago sa ating layunin bilang mga estudyante ng Paaralang San Roque. At ang pagbabagong ito ay hindi naiwalay sa presensya ni Lara." Parang kinuyom ang dibdib ko. Si Lara ay hindi na lamang isang estudyante. Sa dugo niyang tumatakbo ang lakas ng mga tagabantay. At siya ang naging dahilan ng panandaliang kapayapaan sa ilalim ng lupa. Sa ngalan ng lupon ng mga guro at tagapangalaga ng paaralang ito, binibigyan siya ng karapatang pumili, manatili bilang estudyante o sumama sa lupon at sanayin bilang tagabantay. Parang nabingi ako. Tagabantay? Ako? Hindi ako agad nakasagot. Pero nakita ko si Gael sa dulo ng klase. Tahimik lang na nakatingin. Hindi nagsasalita, pero ramdam ko ang suporta niya. Tumango ako. "Pwede ko bang pag-isipan muna?" Umupo siya sa tabi ko. Sabay tingin sa langit. "Hindi mo kailangang maging engkanto para gumawa ng tama," sabi niya. "Pero minsan, kailangan mong yakapin kung sino ka talaga para mas maintindihan mo ang dapat mong gawin." Tahimik lang ako, tapos tinanong ko siya, "Ikaw, gusto mo bang manatili dito sa mundo ng mga tao?" Ngumiti siya, pero hindi agad sumagot. "Hindi ako pinili, ikaw ang pinili. Pero kung ikaw ang pipili na manatili, mananatili rin ako." Hindi ko alam kung bakit, pero parang may ibang ibig sabihin ang sinabi niya. Hindi ko na tinanong. Tiningnan ko lang ulit ang langit. At para bang saglit akong nakaramdam ng katahimikan. Sa mga sumunod na araw, formal akong inanyayahan na sumama sa mga tinatawag nilang pagsasanay ng mga tagabantay. May mga klase sa pagbabasa ng sinaunang wika ng mga engkanto, sa pag-unawa ng enerhiya ng lupa, hangin, apoy at tubig. At pinaka-importante, ang kakayahang pumasok sa espiritual na alaala ng kalikasan. Dito ko nalaman na ang mga lugar sa paligid ng eskwelahan, ang mga puno, ang mga bato, maging ang mga ilog, ay may kolektibong memorya. Pwede mo raw silang tanungin kung marunong ka lang makinig. Isang araw, pinaupo ako sa ilalim ng punong ilaya. Nakaapak ang mga paa ko sa lupa habang dahan-dahan kong inire-relax ang sarili ko. "Makinig ka, hindi gamit ang tenga kundi ang puso," sabi ng guro. At doon, habang nakapikit ako, may nakita akong imahe, si Papa, nakaupo sa ilalim ng parehong puno, kasama si Mama. Bata pa sila, nagkakatawanan, hawak-hawak ang kamay ng isa't isa. Noon ko lang siya muling nakita ng ganun. Buo, masaya, mapayapa, at mula sa likod ng alaala, may tinig na nagsalita. "Kung ito ang pipiliin mo, hindi ka namin pipigilan. Pero dapat mong malaman, hindi mo kailangang kalimutan kung sino ka, para lamang tanggapin kung sino ka ngayon." Nang dumating ang panahong kailangan ko ng magdesisyon, bumalik ako sa silid-aklatan ng paaralan, ang pinakatahimik na lugar sa campus. Sa gitna nito, may altar ng mga tagabantay. Hindi altar na may kandila, kundi isang malaking bato na tila nabiyak para ilagay ang pangalan ng mga sumumpa na magbabantay. Sa tabi nito si Sir Mateo,
Bit-bit ang lumang libro ng talaan. Lara, narito ka, hindi para puwersahin. Pero kung handa ka na, ilalagay namin ang pangalan mo sa bato. Huminga ako ng malalim. Inalala ko ang lahat. Si Papa, si Mama, ang nilalang sa ilalim ng lupa, ang mga estudyante, ang mundong hindi ko kilala. Pero ngayon ay bahagi ko na. Lumapit ako at inilagay ko ang palad ko sa ibabaw ng bato. Mula sa ilalim may liwanag na unti-unting gumuhit pataas. At sa gitna ng katahimikan, maririnig mo ang pangalan ko na parang ibinulong ng hangin sa paligid. Lara, anak ng dalawang mundo, tagapamagitan, tagabantay. Simula nang tanggapin ko ang papel bilang tagabantay, parang unti-unting lumiliwanag sa akin ang mga bagay na dati parang mahirap intindihin. Parang binuksan ng isang pinto na matagal nang nakakandado. At ngayon, ako lang ang may susi. Pero hindi ibig sabihin nun ay naging madali ang lahat. Kung tutuusin, mas naging magulo pa. Dahil sa oras na tanggapin mong ikaw ang tagapamagitan ng dalawang mundong matagal nang magkahiwalay, kailangan mo ring tanggapin na hindi lahat ay pabor sa pagkakaisa. Ilang araw matapos kong ilagay ang pangalan ko sa bato ng tagabantay, inanyayahan ako ni Sir Mateo sa isang pagpupulong na hindi ko alam kung para saan. Hindi ito pangkaraniwang faculty meeting. Sa halip, ito ay isang pagtitipon ng mga aninong tagapagtala, mga sinaunang tagapangalaga ng kasaysayan ng eskwelahan at ng buong mundo ng mga engkanto. Dinala niya ako sa isang lihim na silid sa ilalim ng silid-aklatan, na parang likha mula sa panaginip. May mga lumulutang na aklat sa ere. May ilaw na galing sa lumulutang na orbs sa paligid. At sa gitna, may isang bilog na mesa na yari sa kristal. Lara, sabi ni Sir Mateo habang inilalagay ang kanyang palad sa ibabaw ng mesa. Oras na malaman mo ang buong katotohanan tungkol sa paaralang ito. Umilaw ang kristal at sa isang iglap nagpakita sa gitna nito ang imahe ng eskwelahan. Pero hindi lang basta ang itsura nito ngayon. Unti-unting gumalaw ang imahe, parang tumatakbo ang oras pabalik. Nakita ko ang paaralan noong una pa lang itong itinayo. Walang bakod, walang modernong silid. Ang mga estudyante noon ay may mga pakpak, may buntot, may mga anyo ng kalikasan. Iba-ibang nilalang, hindi tao. Naitayo ang paaralang San Roque, hindi para sa mga tao, kundi para sa mga engkantong gustong matutong makipamuhay sa mundo ng mga tao. Paliwanag ni Sir Mateo. Dito sila nag-aaral kung paano gumamit ng katawan ng tao, magsalita ng wika ng tao, at unawain ang damdamin ng tao. Pero bakit, tanong ko? Dahil balang araw darating ang panahon na kailangang magsanib ang dalawang mundo. At ang paaralan ang magiging tulay. Ako raw ang tulay na iyon. Dahil sa dugo ko, kalahating engkanto, kalahating mortal. Ako ang patunay na pwedeng mabuhay ang dalawang lahi nang hindi naglalaban. Pero hindi lahat ay masaya sa pagkakaisa. May mga engkantong naniniwala pa rin na mas mataas sila kaysa sa tao, dagdag ni Sir Mateo. At may ilan sa kanila ay nasa loob pa rin ng paaralan. Napahinto ako. May kalaban tayo sa loob? Tumango siya, isang estudyante na hindi mo inaasahan. Isa sa mga pinakamagaling sa klase, matalino, magalang, palangiti. Pero may ibang layunin. Gusto niyang buksan ang silong. Hindi para pigilan ang nilalang sa ilalim, kundi para palayain ito. Napatigil ako. Si Elias. Si Elias ay kapatid ng ama mo. Oo, pero hindi siya ang tinutukoy ko. Nanlamig ang kamay ko.
Sino, sir? Pero bago siya sumagot, bumukas ang pintuan ng silid. At sa may pintuan, nakatayo si Ina. Mumiti siya. Gusto mong ako na lang magsabi? Parang hindi to maramdaman ang mga kamay at paa ko habang unti-unting lumalapit si Ina sa amin. Ang kaibigan kong palangiti, palakaibigan. Palaging kasama ko simula pa nung una akong pumasok sa paaralan. Ngayon, tila ibang-iba. Hindi ko intensyong lokohin ka, Lara. Anya, pero matagal ko nang alam kung sino ka. Kaya nga ako inilapit sa'yo. Ako ang itinakdang gumabay sa'yo. Pero hindi ko inaasahan na magiging ganito ka. Totoo. Totoo? Tanong ko. Anong ibig mong sabihin? Marami sa amin nagdududa na may darating pa talagang tagapamagitan. Kaya ang plano ko, kung darating man siya, lalapitan ko agad. Aagapan ko. At kung hindi siya sapat, ako na ang magbubukas ng silong. Ako ang magiging bagong simula. Hina, halos pabulong ko. Bakit mo to ginagawa? Tingnan mo ang paligid, Lara. Tinatanggap pa talaga ng mga tao ang mga tulad natin? Ilang ulit na silang nataksil, kinutya, tinaboy, pinatay ang mga ninuno naming nagpakita ng tunay na anyo. Hindi natin kailangan ng tulay. Kailangan natin ng pagbagsak. Hindi lahat ng tao masama. Sagot ko, hindi rin lahat ng engkanto tama. Mumiti siya, pero ngayon malamig ang miti. Alam ko, pero hindi ko na kayang maghintay ng isa pang siglong pagtitiis. Kaya kung hindi mo ako sasamahan, magiging hadlang ka na rin. Bigla siyang naglaho at sa isang iglap lumitaw ang liwanag mula sa gilid ng silid. Isang markang pulang parang usok na nakaukit na pala sa sahig. Hindi pa siya malakas, sabi ni Sir Mateo. Pero pinakawalan na niya ang sigla ng silong. Tumayo ako, nanginginig. Kailangan ko siyang pigilan. Hindi ko hahayaan na sirain niya ang paaralang to, ang pagkakaisa. Tumango si Sir Mateo, ngunit hindi mo na siya matatalo sa dating paraan. Kailangan mong gumamit ng bagong lakas, hindi mula sa dugo ng engkanto, kundi mula sa puso ng tao. Mula sa silid, tumakbo ako palabas, papunta sa sentro ng paaralan kung saan naroroon ang punong ilaya. Mula roon sumigaw ako ng isang pangalan, Gael. Sa gilid ng kagubatan lumitaw siya, hingal, gulat. Si Ina. Siya ang susi ng pagbubukas ng silong. Kailangan nating siyang hanapin bago mahuli ang lahat. Tumingin siya sa langit, kung saan nagsimulang sumingit ang mapulang anino sa paligid ng buwan. Isa pa bang itim na buwan? Hindi. Mas malala. Kung ganoon, sagot ni Gael, habang inilabas ang isang liwanag mula sa pendant sa leeg niya. Oras nang ilabas din natin ang unay nating anyo. At doon ko lang nakita, si Gael, hindi lang basta engkanto. Isa siyang alagad ng apoy, ang huling uri ng mandirigmang engkanto na sinasabing nila. Hindi ko na maalala kung paano kami tumakbo ni Gael palabas ng silid ng mga tagapagtala. Ang naaalala ko lang ay ang bigat ng dibdib ko habang humahakbang kami sa dilim. Ang gabi ay parang nagbago na ng anyok. Hindi na ito yung tahimik at preskong gabi ng Quezon. Ang hanging humahampas sa mukha ko ay parang may dalang babala at ang mga bituin sa langit ay nagkukubli na sa likod ng maitim na ulap. Hindi siya pupunta sa silong mismo, sabi ni Gael habang mabilis kaming naglalakad sa gilid ng kakahuyan. Mas marunong si Ina. Magbubukas siya mula sa labas, gamit ang mga selyong iniwan ng mga naunang tagabantay sa 4 na panig ng paaralan. Napatigil ako. May ibang paraan pala para mabuksan ang silong bukod sa mismong lagusan. Tumango si Gael habang nilalabas mula sa bulsa niya ang isang piraso ng mapa, makaluma, sulat kamay at kumikislap ang mga marka. 4 ang selyo, Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran.
Ang pagbagsak ng 3 selyo ay sapat para gumuho ang selyong tagabantay sa mismong entrada ng silong. At kung nangyari yon habang may itim na buwan, makakalaya ang nilalang sa ilalim. Sabay naming sabi, hindi kami tumigil. Umikot kami papunta sa silangan, sa paanan ng lumang tore kung saan naroroon ang unang selyo. Pagdating namin doon, huli na kami. Ang lupa sa paligid ng tore ay basag-basag na, parang binuhusan ng kidlat. Ang mga puno, tuyot, at sa gitna ng guho nakita namin ang isang nilalang na may hugis tao, pero walang mukha, isa na namang nilimot. Hindi na ito tulad ng mga nakita namin noon. Mas malaki, mas buo, mas parang may layunin. Umatras ka, sabi ni Gael habang inilalabas ang punyal niyang gawa sa apoy. Nilabanan niya ang nilalang habang ako'y pinapanood ang mismong selyo. Isang malaking bato na may ukit ng simbolong parang mata na nakapikit. Kailangan kong subukan. Lumapit ako, inilabas ko ang pendant ko at inilagay ito sa gitna ng hukit. Sumiklap ang liwanag mula rito. Mainit, masakit, pero hindi ko binitawan. Bumalik ka sa tulog mo, bulong ko. Hindi ito ang panahon mo. At sa isang iglap, napigil ang pagkalas ng bato. Ang selyo ay napigilan. Kahit pa kalahati nito'y sirang-sira na. Pero sapat na raw iyon, ayon kay Gael. Kung hindi pa nabubura ang buo, may oras pa kami. Ang susunod naming puntahan ay ang selyo sa kanluran. Sa ilalim ng lawa ng amihan. Isang lugar na hindi pinupuntahan ng sino man sa paaralan. Sabi nila, malamig daw at malalim ang tubig doon at may mga espiritong nakatira sa ilalim. Pagdating namin, ramdam ko agad ang kilabot. Walang hangin. Ang tubig ay parang salamin at sa gitna ng lawa, may isang nilalang na nakatayo. Si Yina, pero hindi na siya ang Yina na kilala ko. Nakaitim siya. Ang buhok niya ay nakalaylay na parang basang-basa at ang mga mata niya ay kumikislap ng bughaw na liwanag. Tila wala na ang dating pagkatao. Hindi niyo ako mapipigilan, aniya habang unti-unti siyang lumulubog sa gitna ng lawa. Yina, sigaw ko. Kung may natitira pa sa'yo, pakinggan mo ako. Hindi kailangan ng mundo ng digmaan. Ngunit ngumiti lang siya, isang mapait na ngiti. Hindi ito tungkol sa digmaan, Lara. Ito ay tungkol sa pagkakabawi ng karapat-dapat sa mundo. Matagal nang pinatahimik ang boses ng mga engkanto. Panahon na para kami naman ang marinig. Pumikit siya. Sa likod niya, unti-unting bumukas ang isang pabilog na guwang sa tubig. Parang balon, itim at walang hanggan. Tigilin mo yan, sigaw ni Gael habang nagtatangka siyang tumawid sa tubig. Pero isang bugso ng alon ang sumabog mula sa paligid ni Ina, dahilan para matalsik kami pareho sa lupa. Habang nakahandusay ako, naramdaman ko ulit yung apoy sa dibdib ko. Hindi na ito takot, hindi rin galit, kundi panawagan. Parang naririnig ko ang boses ni Papa. Lara, gamitin mo ang alaala. Tandaan mo kung sino ka. Isinara ko ang mga mata ko. Sa loob ng isipan ko, tumambad ang alaala. Si Papa, hinahaplos ang buhok ko habang sinasabi, ang lakas mo, hindi mo makikita sa labas, nasa puso mo. At sa mismong sandaling yon, inilabas ko ang lakas. Mula sa pendant, sumiklab ang liwanag. Hindi apoy, kundi alaala. Ang paligid ay natabunan ng sinag ng liwanag at ang guwang sa tubig ay tuluyang nagsara. Nawala ng lakas si Ina at tuluyan siyang napaluhod sa gitna ng lawa. Lumapit ako sa kanya, basang-basa, nanginginig pero buong-buo. Hindi mo kailangang gawin to, sabi ko. Pwedeng magbago ang mundo kung sama-sama nating babaguhin. Tumulo ang luha sa mga mata ni Ina. Huli na ang lahat, Lara. Nabuksan ko na ang huling selyo. At ang 3 selyong kailangang mawala, nawala na. Tumayo siya, mahina, at hinawakan ang palad ko.
Baka ikaw na lang ang makapigil sa kanya. Sa pagbalik namin sa paaralan, may maririnig ng panginginig ng lupa. Sa kalayuan mula sa direksyon ng silong, may usok na umaangat. Gael, bulong ko. Bukas na ang pinto. Tumango siya sa likod ng titigya. Ramdam kong pareho kaming may iisang naiisip. Ito na ang simula ng wakas. Wala na akong inindap ang pagod habang tumatakbo kami ni Gael pabalik sa paanan ng paaralan kung saan naroon ang mismong lagusan patungong silong para kaming sinasakmal ng oras. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang panginginig ng lupa, ang pag-aspas ng mga dahon at ang bigat ng himpapawid. Parang buong paligid ay humihinga ng mabigat, tulad ng isang nilalang na matagal lang natutulog at ngayon ay unti-unti nang nagigising. Nang marating namin ang lugar, hindi ko na kailangan ng paliwanag. Bukas na nga ang silong, wala na ang mga selyong pananggalang. Ang ukit ng mga tagabantay sa bato ay punit-punit at ang hangin sa paligid ay nanlilimahid. Mainit pero malagkit, parang nanlilimos ng alaala. Naroon pa rin ang pasukan, nakanganga, pero hindi na ito mukhang ordinaryong pinto. Isa na itong sugat. Isang bukas na sugat ng mundo na dapat sana'y hindi kailanman naghilom. Lara, bulong ni Gael habang pinapahid ang dugo sa may sentido niya. Kapag pumasok tayo, wala nang atrasan. Mumiti ako kahit nanginginig pa ang mga tuhod ko. Simula pa lang naman ng lahat, wala na tayong atrasan at sabay kaming pumasok. Ang loob ng silo ngayon ay ibang-iba na sa unang beses ko itong narating. Noon, madilim pero almado. Ngayong parang may sariling buhay ang paligid. May mga ugat sa dingding na pumipintig. Ang sahig, basa, pero hindi tubig kundi parang pawis ng lupa. At sa gitna ng malaking silid, naruroon siya, Elias, ang nilalang sa ilalim ng lupa. Ngunit ngayong ganap ng gising, ibang-iba na siya. Ang dating mukhang tao na balot ng usok ay naging isang nilalang na kalahating halimaw, kalahating alaala. Ang balat niya ay mukhang basag na salamin at sa loob ng bawat bitak may kumikislap na liwanag. Ang mga mata niya ay hindi na pula, kundi asul na parang langit na may sugat. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Lara, napahinto ako sa tapat niya at kahit kinabahan ako, hindi ako umatras. Hindi na kita kailangang pigilan. Sabi ko, alam ko na ang katotohanan na hindi ikaw ang kaaway dito. Napatingin siya sa akin, hindi agad nagsalita. Bumuntong hininga siya. Matagal akong nagalit sa ama mo. Alam mo ba yon? Tumango ako dahil iniwan ka niya. Dahil pinili niyang umalis sa mundong ito. Akala ko noon duwag siya, bulong ni Elias. Akala ko tumakas siya para umiwas sa tungkulin. Pero ang totoo, tumakas siya para protektahan ang tanging bagay na pinaniniwalaan niyang pag-asa, ang pamilya. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Elias hindi bilang halimaw, kundi bilang isang nawawalang kaluluwa na hindi makaalis sa sariling anino. Lumapit pa ako. Hindi mo kailangang mag-isa. Hindi mo kailangang maging sakim sa sakit. Sumagot siya. Ngunit huli na ang lahat. Napukaw na ang kadiliman sa ilalim ng mundo. Kapag dumating ang huling alon, hindi na ako ang pinakamalakas na nilalang dito. May paparating pa. Nagulat ako. Anong ibig mong sabihin? Sa ilalim ng ilalim, may mas matagal nang nakahulong. Hindi siya nilikha ng lupa o langit. Isa siyang nilalang ng walang saysay. Kapag bumangon siya, hindi na lang itong paaralan ang mawawala, kundi ang mismong hangganan ng dalawang mundo. Bigla akong nalito. Akala ko si Elias na ang panganib. Akala ko siya ang dapat pigilan. Pero ngayon, sinasabi niyang may mas malala pa, isang puwersang mas matanda sa lahat, nakatago sa mismong ugat ng silong,
Paano natin siya mapipigilan? Tanong ko, halos hindi makahinga. Hindi natin, sagot ni Elias habang dahan-dahang humakbang papalapit sa akin. Ikaw, hindi ko siya kilala. Pero kilala ka niya. Matagal na niyang alamang tungkol sa'yo. Ang pagkatao mo, ang pinanggalingan mo, lahat. Kaya kahit sa panaginip mo, nararamdaman mo siya. Ang lalim ng takot mo ay hindi galing sa akin, kundi sa kanya. Paano ko siya haharapin kung ni pangalan niya hindi ko alam? Pabulong kong tanong. Hindi mo kailangang malaman ang pangalan ng dilim para dalhin ang liwanag. Sagot niya. Kailangan mo lang balikan ang alaala ng simula. Sa likod ng isipan ko, bigla kong naalala ang isang bagay. Noong bata pa ako, may panaginip ako na paulit-ulit. Ako raw ay nasa ilalim ng dagat. Pero hindi ako nalulunod. Sa halip, may isang nilalang na umaawit sa dilim. Hindi ko maintindihan ang kanta. Pero palagi akong gumigising na may luha sa mata. Tinanong ko si Mama dati kung alam niya ang ibig sabihin noon. Ang sabi niya lang, baka may nilalang na umaalalang nandiyan ka. Ngayon naisip ko baka yon ang tinutukoy ni Elias. Biglang nanginid ang buong silong. Umalingaw-ngaw ang tunog na parang galing sa ilalim ng ilalim. Sa kisame ng kuweba, may mga bitak na bumuka. Ang lupa ay parang may hinahanap. At sa gitna ng lahat ng yon, unti-unting bumukas ang sahig. At mula roon, may usok na kulay itim at ginto ang umangat. Si Gael, agad akong hinila palayo. Lara, ito na yon. Hindi na to si Elias. Ito na ang mismong ugat ng dilim. Ngunit si Elias, tumingin sa akin. Gamitin mo ang pendant mo. Buksan mo ang alaala ng iyong ama. Iyon lang ang paraan. Hinugot ko ang pendant mula sa leeg ko. Nanginginig ang kamay ko. Habang hawak ko ito, kumikislap ito ng puti, tulad ng dati. Pero ngayon, mas maliwanag, mas mainit. At naramdaman ko na parang may kamay na humahawak sa kamay ko. Kamay ni Papa. Anak, oras na para dalhin mo ang alaala ng pag-ibig sa puso ng kadiliman. Isinara ko ang mga mata ko. Hinawakan ko ang pendant gamit ang dalawang kamay. At mula sa gitna nito, sumiklab ang liwanag na tumagos sa bawat pader ng silong. Ang dilim, unti-unting umurong. Ang usok na paatras. At mula sa liwanag na iyon, tumambad ang isang anyo. Babae, tila gawa sa tubig, liwanag at ulap. Ikaw pala ang anak niya. Sabi ng nilalang, matagal na kitang hinihintay. Hindi ko pa alam kung siya ba ang tunay na panganib o ang sagot sa lahat. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi pa tapos ang laban. Nakatitig ako sa nilalang sa harap ko. Isang babae na hindi ko mawari kung engkanto ba, diwata, anino o alaala lang ng isang nakalimutang panahon. Ang katawan niya ay gawa sa liwanag pero may hugis. Ang boses niya ay parang hangin na marahang dumadapo sa balikat at ang mga mata niya ay tulad ng kay Papa. Ikaw pala ang anak niya. Ulit niya habang nakangiti. Matagal ko nang alam na darating ka. Hindi ako agad nakasagot. Naramdaman ko lang na pinapawisan ako kahit malamig ang paligid. Si Gael, nasa likod ko, nakabantay. Si Elias naman ay nakaluhod sa gilid, nakayuko. Para bang siya mismo'y nagpapakumbaba sa presensyang ito. Siya ba ang nilalang sa ilalim? Tanong ko, halos pabulong. Hindi, sagot ng babae. Ako ang nilalang na nasa ilalim ng ilalim. Ako ang lihim na hindi na dapat nabunyag. Ang selyo sa silong ay hindi lamang para ikulong si Elias. Ginawa ito para hindi ako makaalis.
lalong lumalim ang pagkalito ko. Pero bakit? Masama ka ba? Tumawa siya, hindi malakas, pero may halong lungkot. Hindi ko masasabing ako ay masama. Ngunit ako ang alaala ng pagkabigo ng dalawang mundo. Ako ang naging resulta ng unang pagtatangka ng pagkakaisa. Noong una, nagmahalan ang dalawang nilalang, isang tagabantay at isang mortal. Ngunit tinanggihan sila ng parehong mundo. Inusig, inilayok, at ako ang bunga, napalunok ako. Ikaw ang naunang anak ng dalawang mundo, bulong ko. Oo, sagot niya, ngunit pinili ng ama ko na ikubli ako, sapagkat ang lakas ko ay hindi maintindihan ng alinman sa dalawang panig. Ako ay may kakayahang buuin o wasakin ang hangganan ng lahat ng bagay, kaya't ipinasya nilang ako'y itago sa ilalim ng lupa, at ako'y naging katahimikan na lang. Napatingin ako sa paligid. Sa kisame ng silong na nayon ay puno ng mga ugat na tila sumisipsip ng liwanag. Sa mga pader na mistulang umuungol sa bawat tibok ng puso ng nilalang na ito. Bakit na yan ka lumitaw? Tanong ko, dahil ikaw lang ang may lakas para magising ako. Ikaw lang ang anak ng alaala at ng pag-asa. Ang pendant na suot mo, yan ay gawa sa huling patak ng luha ng ama ko. Isang sagradong hiyas na kapag inilapit sa aking puso ay magbubuwas sa lahat ng natutulog na katotohanan. Kusang gumalaw ang kamay ko. Inilapit ko ang pendant. Sa bawat pulso nito, may humahaplos sa puso ko. Parang tula, parang kanta, parang panalangin ng isang batang matagal nang naghintay ng kalinga. Sa oras na dumikit ito sa kanyang dibdib, sumiklab ang liwanag sa paligid. At sa gitna ng liwanag na iyon, nakita ko ang isang tanawing parang alaala pero buhay na buhay. Isang bundok, luntian sariwa. Isang batang babae, nakaupo sa gilid ng ilog, may hawak na kahoy na isinusulat sa lupa. Lumapit ang isang lalaki, maputi, matikas at hindi tao. Lumuhod siya sa tabi ng bata. Pasensya ka na anak, sabi ng lalaki. Hindi pa ito ang tamang panahon. Kailan ama, kapag may isa pang anak ng mundo at diwa na magpapakita ng pag-unawa, hindi takot. Paano ko siya makikilala? Kasing lalim ng alaala mo, kasing init ng puso mo. Muling bumalik ang aking ulirat. Ang babae ay nakangiti na. Ikaw ang tinutukoy niya. Ikaw ang sagot. Hindi ko alam kung kaya ko, sabi ko. Hanggang ngayon natatakot pa rin ako. Lahat tayo natatakot. Pero ang takot ang nagpapaalala sa atin na may halaga ang ating pinipiling panindigan. Dahan-dahan siyang lumapit at inilapat ang kamay niya sa ulo ko. At sa isang iglap, parang may humaplos sa mismong alaala ko. Mga bagay na dati ay hindi malinaw. Ngayoy nabuo. Naalala ko si Papa habang isinusulat ang isang dasal sa likod ng kwaderno ko noong maliit pa ako. Sabi niya noon, hindi mo pa kailangan to anak. Pero balang araw, ito ang magpapaalala sa iyo kung sino ka. Naalala ko ang dasal at sinambit ko ito ngayon habang nakaluhod sa harap ng nilalang. Luwalhati sa paghilom ng sugat ng lupa, sa liwanag ng mata ng hangin, sa tubig na nagbibigay buhay, at sa apoy na hindi nanlilipol, kundi nagpapainit ng pag-ibig. Pagkatapos kong sambitin iyon, tumigil ang pagyanig ng silong. Umangat ang kisame. Bumalik sa dati ang hangin. Umilaw ang paligid na parang umaga. At ang nilalang na babae, unti-unting naging liwanag at sumanib sa pendant sa dibdib ko. Pagmulat ko ng mata, nakaupo na lang ako sa lupa. Hawak ko ang pendant. Nandoon pa rin si Gael. Nakangiti, pero may luha sa mga mata. Anong nangyari? Tanong ko. Tinanggap ka niya, sabi niya. Hindi bilang tagabantay, hindi bilang mandirigma, kundi bilang anak. Si Elias ay tahimik lang sa gilid, tila naghihintay ng hatol.
Lumapit ako sa kanya. Hindi kita kamumuhian, sabi ko, pero hindi rin kita kalilimutan. Tumango siya. Iyon lang ang kailangan ko, makatanggap ng alaala. Pag-ahon namin mula sa silong, tumambad sa amin ang buong paaralan. Buo pa rin. Ngunit may mga pagbabagong hindi mo agad makikita kung hindi mo mararamdaman. Ang hangin ay mas magaan, ang mga halaman ay mas berde, at ang mga estudyante ay tila mas tahimik. Pero may panibagong sigla sa kanilang mga mata. Naghihintay sa akin si Ina sa pintuan. Maputla, payapa. Hindi ko na ipagpipilitan, sabi niya. Mali ang paraan ko. Pero umaasa pa rin akong may lugar din kami sa mundong yon. Ngumiti ako. Meron. Simulan natin ulit sa tamang paraan. Sa unang pagkakataon, ang paaralang San Roque ay naging kung anong dapat nito maging. Hindi taguan ng mga nilalang, kundi tahanan ng mga naghahanap ng pagkakakilanlan. At ako, hindi ko alam kung ano na ako. Pero sigurado ako sa isang bagay. Ako si Lara, anak ng mortal at ng engkanto, tagapamagitan, at ngayon, tagapagtala ng bagong simula. Ilang araw matapos ang lahat, muling bumalik ang katahimikan sa paaralang San Roque. Pero hindi na ito yung katahimikang puno ng lihim o takot. Iba na ngayon, parang pagkatapos ng mahabang bagyo, may bagong hangin ng pag-asa. Para bang lahat ng sulok ng paaralan ay huminga muli. Sa mga pasilyo maririnig mo pa rin ang mga yabag ng mga estudyante. Pero may mga bago ng kasama sa kanila, mga dating itinatagong nilalang na ngayon ay naglalakad na ng hindi nagpapanggap. May batang tikbalang na naka-jacket at may bitbit na laptop. May diwata na nag-aaral ng physics. At may mga guro na dati lihim na engkanto, ngayon ay buong giliw na nagpapakilala kung sino talaga sila. At ako si Lara. Pero hindi na lang basta si Lara na galing Maynila at lumipat sa Quezon. Ako na ngayon ang itinalagang tagapamagitan. Hindi dahil sa kapangyarihan ko, kundi dahil ako ang piniling bumuo ng tulay, hindi ng pader. Isang umaga, habang nakaupo ako sa ilalim ng punong ilaya, dumating si Gael. Bitbit niya ang 2 tasa ng mainit na tsa. Walang salita, umupo siya sa tabi ko. Iniabot ang isa sa mga tasa. Alam mo, hindi ko akalain aabot tayo sa puntong to. Ni ako, sagot ko sabay higop ng tsaa. Pero ang dami kong natutunan. Halimbawa, tanong niya habang nakangiti. Halimbawa, hindi lahat ng engkanto ay gustong maging Diyos. At hindi lahat ng tao ay mananatiling bulag. Nagkatitigan kami. At sa gitna ng katahimikan, marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi iyon yung tipong romantic na eksena sa pelikula. Wala ring magic sparks. Pero naramdaman ko ang bigat ng lahat ng pinagdaanan naming dalawa at ang gaan ng panibagong simula. Ilang linggo pa ang lumipas. Isang liham ang dumating mula sa tagapangasiwa ng lupon ng mga tagabantay sa labas ng paaralang San Roque. Inimbitahan ako sa isang pagpupulong sa bundok, Palanas, isang sagradong lugar kung saan naroroon ang pinakamalalim na pinagkukunan ng enerhiya ng kalikasan. Akala ko'y formal meeting lang ito, pero pagdating ko, sinalubong ako ng isang grupo ng matatanda, mga mitang engkanto, iba't ibang anyo. Isang babae na may balat na parang ginto, isang matandang lalaki na may 2 pares ng mata. At sa pinakagitna, ang isang nilalang na hindi ko inaasahan. Si Mama, pero hindi lang siya basta mama ko. Ang anyo niya ay ibang-iba. Nakasuot siya ng manipis na kasuotan na parang yari sa ulap.
Ang buhok niya ay mas mahaba at ang mga mata niya ay may liwanag na hindi ko pa kailanman nakita. Mama, halos pabulong kong sabi. Lumapit siya sa akin. Lara, anak, handa ka na. Handa saan? Tumango ang mga engkanto sa paligid. Isa sa kanila ang lumapit at binuksan ang isang lumang libro. Gawa sa balat ng puno at ang mga titik ay sumasayaw sa ibabaw ng pahina. Ito ang talaan ng lahat ng anak ng dalawang mundo, sabi ng matanda. At ngayon, sa unang pagkakataon sa mahigit 1 siglo, may papasok ulit na pangalan. Nilapitan ako ni Mama at ipinatong ang kanyang palad sa likod ko. Ikaw ang magiging simula ng bagong alon. Hindi mo kailangang pumili kung mortal ka o engkanto. Hindi mo kailangang talikuran ang isa para tanggapin ang isa pa. Ikaw ang patunay na pwedeng sabay. Dumapo ang kamay ko sa ibabaw ng libro. At sa isang iglap, tumayog sa hangin ang mga titik at ang pangalan kong Lara ay umilaw sa gitna. Sa pagbabalik ko sa paaralan, may dala akong panibagong misyon. Hindi na lang ako basta estudyante. Ako na ngayon ang tagapagsanay ng mga bagong estudyante, mortal man o engkanto, na nais matuto kung paano mabuhay sa gitna ng dalawang mundo. May mga araw na tinuturuan ko ang isang duwende kung paano magsulat ng essay. May gabi rin na pinapayuhan ko ang isang batang aswang na gusto lang makapag-aral ng engineering. At kahit nakakapagod, hindi ako nagrereklamo kasi alam kong bahagi ito ng pagbabagong hinintay ng napakaraming nilalang, ng mundong napagod na sa takot, ng puso kong dati naguguluhan, ngayon ay buo na. Minsan tinanong ako ni Gael habang sabay kaming naglalakad sa gilid ng ilog. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, babalik ka pa ba sa Maynila? Napahinto ako, napaisip. Siguro, para bumisita, pero hindi na yon ang tahanan ko. Kung ang puso ko'y gawa sa ilog at apoy, at ang mata ko'y hawig sa langit at lupa, saan ako lulugar? Ang sagot, kung saan may marunong magmahal. At sa puntong iyon, napangiti ako. Dahil sa wakas, alam ko na kung saan ako lulugar. Ako si Lara. Hindi ko pinili ang simula, pero ako ang pumili ng wakas. At ito ang simula ng panibagong daigdig, kung saan ang tao at engkanto ay sabay na naglalakad, hindi sa ilalim ng takot, kundi sa liwanag ng pagtanggap. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa anyo o kapangyarihan, kundi sa kakayahang pumili ng kapayapaan sa gitna ng gulo. Minsan, ang kailangan lang ng mundo ay isang taong handang makinig, umunawa at magmahal, kahit hindi siya lubos na nauunawaan.